kami nagpupurit sumasamba. O Diyos, tunay ngang dakila ka. Pupurihin kita, Panginoon, walang hanggan. Itataas kita habang ako'y may hininga. Mahal kita, Panginoong Jesus. Banal, banal, banal ka, Panginoon. Banal ka, Panginoon. Banal sa lahat ng panahon. Narito kami nagpupurit sumasamba. O Diyos, tunay ngang dakila ka. Pupurihin kita, Panginoon, walang hanggan. Itataas kita habang ako'y maghihinga. Mahal kita, Panginoong Jesus. Banal, banal, banal ka, Panginoon. Pupurihin kita, Panginoon, walang hanggan. Itataas kita habang ako'y may hininga. Mahal kita, Panginoong Jesus. Banal, banal, banal ka, Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Diyos na may likha nitong langit at lupa. Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Diyos na may likha nitong langit at lupa. Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Sa iyo ang lahat ng luwalhati. Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Isang umaga na kung saan ang Diyos ay nagpapamalas ng kanyang himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Every gising is a blessing. With boldness, sasabihin ko po yan. Kasi ang bawat araw na tayo po'y nagising na buhay ay malaking himala buhat sa Diyos. Bagay na hindi na po nakikita at tinitingnan ng marami na malaking himala at pagpapala buhat sa Panginoon. Isang bagay pa po, every gising is thanksgiving.
May oras tayo magpasalamat sa Panginoon. May oras tayo na patuloy siyang purihin at sambahin dahil sa kanyang katapatan. Every gising is rejoicing in the goodness and faithfulness of God. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube at patuloy po na atin pong ibahagi ang morning prayer na ito, ang live streaming na ito sa iba upang sila din po ay makarinig ng sariwang mensahe ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa buong magdamag na tayo kanyang iningatan. Salamat sa Diyos, malakas ang ating pangangatawan. Salamat sa Panginoon na kahit merong karamdaman, siya po ang ating dakilang manggagamot at binigyan tayo ng kagalingan. Salamat sa Diyos dahil kahit tayo po ay mayroong pong kakulangan, patunay po ang kanyang katapatan na tayo po ay kanyang pinoprovide sa lahat ng ating pangailangan at nakasurvive po tayo hanggang ngayon. Sometimes, inalaw ng Panginoon na tayo po ay makaranas ng kakapusan upang ma-realize natin na siya ang ating kasapatan. Sometimes, inalaw ng Diyos makaranas tayo ng karamdaman upang ma-realize natin na siya ang ating kagalingan. Sometimes, pinaranas ng Panginoon na tayo po ay makaranas ng pagkatalo upang mapatunayan natin na siya ang ating katagumpayan. Sometimes pinaparanas ng Diyos na tayo makaranas ng kalungkutan upang ma-realize natin na siya lamang ang tanging source ng kagalakan. And so on and so forth. Bawat pangyayari sa buhay natin, lagi nating tandaan, walang pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin kaya at hindi pinahintulot ng Diyos. Lahat ng pagsubok dumarating sa ating buhay, kayang-kaya po nating lahat dahil sa ito'y pinahintulot ng Panginoon nang hindi po lalagpas sa ating kakayahan. Pagkos, kung mayroon mang pagsubok na matindi, tapat ang Diyos na tayo'y tulungan at bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay na ito. Ano man ang inyong kinakaharap sa ngayon, maaaring kayo po'y nakarinig sa akin ngayon, at kung mayroon kayong kinakaharap na pagsubok sa inyong buhay, na sa palagay ninyo, wala ng pag-asa. Pagsubok na sa palagay ninyo, mukhang hindi na kayo nakakabanaag ng liwanag. Pagsubok na kung saan, sa palagay ninyo, napakabigat para dalhin at pasanin. Tandaan natin, may panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal at nabibigatang lubha. Okay? At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. At ito po ang pangako ng Diyos na dapat tumimo sa bawat puso't isipan, sa kaluluwa ng bawat isa, na mayroong Diyos na handang tumulong, magbigay ng kapahingahan, magbigay ng kalakasan at pag-asa sa bawat isa na handang manalig, umasa at lumapit sa Kanya. Sa araw na ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil sa Kanyang mga salita, tayo po ay nabigyan ng liwanag at gabay upang patuloy na lumapit at dumulog sa Kanya. Because I strongly believe that God is our creator. Kumbaga pa sa isang sasakyan, siya po ang manufacturer, tayo po ang mga produkto. Ang manufacturer ng sasakyan ay alam niya ang lahat ng patungkol sa kanyang produkto. Kung sakali man ang produkto ay magkaroon ng diferensya, kayang-kaya ng manufacturer na i-restore siya sa kanyang original na pagkalikha para mapakinabangan at magiging epektibo na produkto para mapakinabangan ng sino mang gumagamit nito. Ganon din sa buhay natin. Maybe mayroon tayong mga wrong decisions, wrong actions or reactions na nagdadala sa atin sa kalalagayang anong meron tayo ngayon. Ang mga paghihirap po ay merong iba't ibang sources. Pwedeng kagagawa ng iba. Kung ito po ay kagagawa ng iba at wala kang kinalaman, kundi sumunod ka lang sa Panginoon, congratulations. Because God is allowing you to go through difficulties that will lead to your breakthrough. Isa pang source ng kahirapan ay yung ating maling desisyon. Pagpili, maling pagpili at maling desisyon. Kung ito man ang naging resulta
At dahil ito yung pagkakamali, magdadala ito ng consequence na magresulta sa ating paghihirap. But, I want you to understand, if you're willing to come to God, then the Lord will empower you. He will release His grace upon your life so that you will be able to overcome. And ang tanging pakinabang lang ng mga maling pagpili at desisyon na nagawa tayo, ito'y walang iba kundi matutunan ang leksyon o lessons sa likod ng lahat ng ito. At kung sakali man na ito'y bumalik at dumating muli, we have now the lessons never to do it again. Instead, choose God more than the things of this world. Our decisions, our choices must always be influenced by the Word of God, by the Spirit of God, and by God Himself. Pag walang God factor sa bawat desisyon at pagpili natin gagawin, wag na po tayong umasa ng tagumpay. That is why the Lord sent me to you today to give you these biblical principles, biblical instructions, biblical guides, para wag po tayong magkamali sa ating pipiliin at sa desisyon na ating gagawin. Purihin po ang Panginoon, at bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko po kayong anyayahan na samahan po ako sa isa pong pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, lakas na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa buong damag, na kung saan ang mahimbing na pagtulog na siyang nagre-restore, nagpapanumbalik ng aming lakas, ang siya naming naranasan sa mga oras na ito. Salamat po sa pagpili ninyo sa amin upang magkaroon ng buhay na mabunga, at ang aming bunga ay mananatili upang ito rin ay mapakinabangan ng aming kapwa-tao. Salamat po sa oras ng kagipitan, kayo po ay naroon para kami ay bigyan ng kalayaan. Salamat din po na sa oras ng panghihina, kayo po ang aming kalakasan. Salamat po na kami ay inyong pinili upang inyong magiging lingkod, maglingkod sa inyo at maging instrumento para dalhin ng iba kay Kristo at ipahayag ang kabutihan, katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat din po sa patuloy na pag-provide sa lahat ng aming pangailangan sa bawat araw. Hindi po kayo nagkukulang, bagkus masagana ang iyong habag at biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat din po sa aming mga pamilya na patuloy ninyong iniingatan, sinasamahan sa bawat araw. Salamat po sa himala ng buhay na taglay namin sa mga sandaling ito. Turuan niyo po kami na patuloy na tingnan ang mahahalagang kilos at galaw ninyo sa aming buhay. Sa halip na kami ay magtuon ng aming kaisipan sa mga bagay na pansamantala na nasa sanlibutan, patuloy naming ipagdiwang ang inyong katapatan, ang buhay na walang hanggan, ang pagpili ninyo sa amin bilang maging kabilang sa inyong kaharian bilang anak ng Diyos, ang walang hanggang buhay na kung saan siya naming inaasahan at siya naming katangi-tanging pag-asa. Na isang araw, lilisanin namin ang sanlibutang ito at kami ay sasama sa iyo magpakailanman sa kalangitan upang magharing kasama ninyo. Panginoon, salamat dahil kayo'y Diyos na tapat. Kayo'y Diyos na tumutupad sa inyong mga pangako at anuman ang inyong sinasabi, ito'y inyong ginagawa. Salamat po. At dahil naranasan namin sa bawat segundo, bawat minuto, oras at araw ng aming buhay, ang inyong presensya, ang inyong pagkilos ay palaging sariwa, ang iyong pag-ibig ay sariwa, at ang inyong katapatan ay tapat at sariwa bawat umaga. Hayaan niyo po, Panginoon, na aming batbatin, isa-isahin ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa aming buhay, sa aming mata na nakakita pa, sa tenga na nakakarinig pa, sa bibig na nakakapagsalita pa, sa ilong na nakakaamoy pa, at lahat ng bahagi ng aming buhay na nagpa-function pa ng maayos. Panginoon, maraming
maraming salamat po. Higit sa lahat, hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo dahil kami ay pinili ninyo, binigyan ng pagkakataon na maglingkod sa inyo. Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas. Patuloy niyo po kaming bigyan ng pagnanasa, apoy sa aming puso't isipan, lalo na sa aming espiritu. Maging tapat sa inyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay upang mabigyan namin kayo ng karangalan. Bigyan namin kayo ng kaluwalhatian higit sa lahat ng kaluguran dahil ito po ang nararapat para sa inyo bilang aming Panginoon, tagapaglikha, Hari at tagapagligtas. Maraming salamat po at dalangin namin sa mga sandaling ito. Patuloy niyo pong pagalingin ang lahat ng may karamdaman. Ang iyong himala, ang himala ng kagalingan ay dumaloy sa buhay ng bawat isang mayroong karamdaman, pisikal man o espiritual. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, tanggapin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang inyong himala ng kagalingan. Dalangin din po namin ang masaganang pagpapala buhat sa inyo, lalong-lalo na sa mga humihiling at nangangailangan nito. Mula sa inyong mga lingkod, sa kanilang pamilya at bawat kongregasyon na kanilang pinapangunahan. Ang masaganang biyaya at pagpapalay dumaloy nawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang inyong kagalakan, kapayapaan, ang iyong patnubay at gabay ay sumaamin nawang lahat upang huwag kaming magkamali at huwag kaming madaya ng kaaway sa bawat landas na aming tatahakin dito sa aming buhay. Ng bansa ng Pilipinas, Lord, maliwanag po, Panginoon, ang aming teritoryo sa West Philippine Sea. Panginoon, ito po'y sinakop ng ibang bansa. Yes, Lord, para silang Gulayat, Panginoon. At ang Pilipinas parang si David. But Lord, we know that you are greater than any giant. And you make David a giant slayer, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming presidente, ang aming mga senador, congressmen, at mga leaders sa bansang we lift them up to you. We pray that you will give them the wisdom not to give up our territory. Because even in your word, you set boundaries in every nation. And Lord, West Philippine Sea, the name itself, West Philippine Sea, ito po'y amin, Panginoon. Hindi po namin pinapayagan na ito'y maagaw ng ibang bansa o sino mang bansa. Ang aming dalangin, Panginoon, is your divine intervention. That this territory belongs to the Philippines. Lord, kung mayroon mang pambubuli na ginawa sa amin, Lord, we believe, nakailang basa na po kami at nakailang kwento na po kami nabasa sa Bible. Madalas nabubuli ang iyong bayan. Subalit sa oras na kayo ay kumilos na, lahat ng kaaway ay nagapi at lahat ng kaaway ay umaalis sa teritoryo ng inyong bayan. Panginoon, maganap nawa ito sa bansang Pilipinas, laban sa mga bansa na ibig manakop sa aming teritoryo. Lord, we condemn the spirit of corruption, we condemn the spirit of rebellion, we condemn the spirit of idolatry in our nation. And we pray that the Church of God will arise, and those churches, those people, Lord God, who are not mindful of your agenda, of the agenda of the kingdom, Lord God, they will be abased, and Lord, those who are advancing your kingdom in an accurate manner, they will arise and they will take the lead to invade this nation, the Philippines, with the kingdom principles, with the kingdom order, and the word of God will be on top of this nation, and no enemies, no works of the enemy shall prosper against our nation. Maraming salamat po. At dalangin namin, Lord, the unity of the body of Christ. Sino man ang source, Panginoon, para sa division, sa pagkakaisa ng body of Christ, Lord, they will be removed, Father God, in that position. And Lord, let that true man of God or men of God
arise and take the lead for the transformation of our nation. Maraming salamat po. I pray na ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ninyo na mayroong tunay, genuine ang desire para iahon ang bansang ito, Panginoon, sa kapahamakan, iahon ang bansang ito, Panginoon, sa kasalanan. Lord, ay sila'y mag-a-arise at magtitake ng lead para sa transformation ng aming nation. Salamat po, and Lord, let the Philippines become a launching pad of missionaries to all nations of the world, so that the people on those nations, Lord God, may know that Jesus Christ is Lord, and every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father. Lord God, we also pray for our land, our seas, Lord, that they will become fertile, it will become fruitful. Lord, yung mga yamang dagat namin ay lalong mag-uumapaw. Lord, yung aming mga lupain ay magiging mabunga, magiging fertile, at mag-produce ng maraming bunga. Lord, pinipredict po next year na magkaroon ng El Nino. Father God, in the name of Jesus, we declare and we pray that it will not affect our nation, it will not affect our land. Rather, Father God, there will be a constant rain. Kahit na mayroong El Nino, Panginoon, mayroong pong pagbagsak ng ulan para diligan ang aming mga pananim. Salamat po, and I pray, Lord God, that the church will be bold enough to advance the kingdom. There will be real, genuine teachers of the word, preachers of the word that will go around, that they will move from one place to another place, preaching and teaching the true gospel of the Lord Jesus Christ. And Lord, those who are propagating the gospel, Father God, but having a wrong motive, Lord, let them stop, Father God, and Lord, they will realize, let them be enlightened, Panginoon, sa tamang motibo sa pag-share ng iyong mga salita. Salamat po, and we pray for our next generations. We pray, Father God, that the next generations will become strongly connected to God, strongly connected to the Word of God, strongly connected to the carrier of their grace, to their leaders, so that they will be led according to the Word, to the light of God's Word, that they will walk, Father God, in victory. They will walk according to the light of your Word. Let the Word become a lamp to their feet and a light to their path, and they will continue to heed your Word in order for them to keep themselves holy and pure before you. Lord, we also pray, Father God, for all government agencies, that there will be no corruption, Father God. I pray that the fear of the Lord will invade the hearts of the leaders down na ma-scattered, Panginoon, in different domain, Father God. I pray that we will influence every domain, Panginoon, na pinaglalagyan ninyo sa bawat isa sa amin. And Lord, we will carry, Father God, the word of life. We will carry, Father God, the message that will Panginoon, even the whole nation of the Philippines, and the impact of your move in this nation will be shared to other nations, Lord God, until one day the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. As we study your word today, we pray for your divine wisdom, knowledge, and understanding. The interpretation of your word, it will not just build us, it will not just bless us, but it will transform us, because we believe that our lives are transformed. It will be a powerful testimony to the community and to all people. Thank you, God, Holy Spirit, from the beginning until the end of our study. Continue to speak to us in a very powerful way. Receive your blessings today. Receive your healing. Receive your miracle. Receive and believe our declaration. Our prayers today are being answered by God in heaven, and it will come to pass
us, and we will see the power and the revelations and the manifestation of God's goodness and faithfulness over our lives and over this nation, the Philippines. In the name of Jesus, amen and amen and amen. Kung kayo po ay nananalangin kasama namin na kisa, atin pong tanggapin na at atin pong i-claim ang pagbabago ng ating bansa, ang paghahari ng Diyos ng Panginoong Jesucristo sa ating bansa, at makikita natin ang next generation very powerful, advancing the kingdom of God. Salamat po sa Panginoon at sa araw na ito. Welcome po muli sa ating morning prayer. At napakasarap simulan ng araw na manalangin sa Diyos, sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos. Napakainam na magsimula. God is the right starting point. Kung kayo po nakikinig sa ngayon, ang inyong buhay ay hindi nyo na po makontrol. Ang sitwasyon are beyond your control, and you do not know what to do, when to begin, when to start. You're in the middle. Some of you are now in trouble. Just relax. Go back to the right starting point. And I want to give this good news to you today. That is the right starting. I remember a story. Isa pong bagong okay, a pilot. Baguhan po siya. Una, siya po ang kapitan. Isa pong bihasa, experienced pilot. To observe. And then dumating na po yung araw na siya na lang po ang magpapalipad ng aeroplano. At bago siya sumampa doon sa aeroplano, siya po'y binigyan ng instruction ng kanyang senior officer. At ang sabi, okay, listen carefully sa aking instruction. Doon ako sa tower, okay, magbibigay ng instruction sa iyo. So ako'y naniniwala na naituro ko na sa iyo lahat. So sa oras na ikaw ay lilipad na, ikaw ay aking bibigyan ng instruction at gabay, doon sa tower. So listen carefully to what I say. So clear po ang kanilang usapan. So dumating na nga ang panahon na siya po'y nagpapalipad at napalipad niya naman yung aeroplano. Subalit na siya nasa itaas na, dumating ang punto na nag-struggle siya doon sa manibela nito. At siya po ay tumawag ng tulong doon sa kanyang kapitan sa tower, at ang sabi niya, out of control, hindi ko siya makontrol. Masyadong magalaw at hindi ko na makontrol ang aking paglipad. So pilit niyang kinokontrol yung manibela at kinokontrol niyang paglipad ng aeroplano. Subalit talagang napalakas nito, hindi niya na makontrol. So tumawag siya sa tower, midday. Okay, the plane is out of control. And then, ang kapitan na relax na nagsabi sa kanya, bitawan mo. Okay, let go. Okay, doon sa manibela, bitawan mo. Lalong kinabahan yung batang piloto. Kung nahirapan na siyang kontrolin ito, bibitawan pa kaya? But because meron lang kasunduan at ang sabi ng kapitan, kung nagkitiwala ka sa akin, bitawan mo ang manibela. At ito'y kusang mag-neutralize. So wala na siyang choice, binitawan niya ito. And true enough, okay, biglang nag-neutralize ang aeroplano. Bakit? Kasi the more na siya nag-struggle, the more na hindi niya nakokontrol ang aeroplano. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na pilit natin kinokontrol ang mga sitwasyon sa ating buhay. To the extent na tayo na po ang nag-i-struggle, nakikipaglaban sa hamon sa buhay. Simple lang po ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bitawan mo, anak, hayaan mo na ako ang mag-control sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Kung ang salitang ito at ang kapahayagang ito ng Diyos ay para sa iyo, it's now time to let go and let God take over. Let go of your situation. Let go of your struggles. Let go of your problem. And let God take over. Because God wants us to have rest. And God wants us to move forward. Pag tayo nag-struggle, tayo po ang nag-handle at pilit nating inaayos ang sitwasyon sa buhay natin, even though it's beyond our control.
it causes us delay to move forward to reach our God-given destiny. The Lord is telling you today, let go of your weaknesses, of your problem, of your situation, and let God take over so that you can move forward in life towards your God-given destiny. That's the word of God for all of us today. So kung kayo po ang tinutukoy ng Panginoon, biyaya po ito sa inyo ng Diyos sa araw na ito. Salamat po at magpatuloy po tayo sa ating series, Understanding the Essence of Prayer and Worship, to receive empowerment in the Spirit. Worship and prayer are keys for us to receive the empowerment in the Spirit. Zechariah 4:6 it says, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Okay, so as we begin, I would like to quote a scripture. Biblical truth. Our lives, our Christian walk must be founded on biblical truth. Because I believe the Word of God is an unshakable ground. Anyone or any believer or a person who stands in the Word of God, he or she is standing on a solid ground. Remember that shaking may happen anytime. But a person who stands in an unshakable ground, the Word of God, can never be shaken. Heaven and earth will pass away, said Jesus, but my word will not pass away. Which ground are you standing right at this very moment? Are you standing the promises of man? Remember, man's word cannot hold us during troubled times. But God's word is able to hold us, to stable us, to contain us, so that we can never be shaken. Matthew 6:9-10. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. God wants His will in heaven to be done on earth. That is why we can taste heaven on earth. Maraming tao po ang umangasa na makakaranas lamang sila ng magandang buhay pag sila'y naroon na sa langit. You don't need to die to experience heaven. Because in God's or in the Lord's Prayer, the Lord clearly states that His will be done on earth as it is in heaven. God wants us to taste heaven on earth. Ulitin ko, God wants us to taste heaven on earth. That is why it is very important to know the Word of God. In Jeremiah 29:11, it is very clear that God promised His people on earth. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. When God made a promise, He will never change it. No matter what happened, God has no plan B in our lives. His original plan for man is to take dominion. His original plans for you will never be changed. That is why it is very important that our will must be submitted to His will. Our choice or choices must be submitted to His will. Because life has full of choices. What you are now is a product of your choice. Because your choice determines your destiny. Kaya mahalaga po ang ating pagpili. Ang ating kalooban ay palaging nai-influensyahan ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. But I want to remind you, mga kapatid, napakada po ng plano ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa. Pero gusto ko rin malaman mo, kung may magandang plano ang Diyos sa buhay mo, may masamang plano rin laban sa iyo ang demonyo. Saan natin matatagpuan yan? Sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Ang sabi na parito lamang magnanakaw upang magwasak, magnakaw, magwasak at pumatay. Subalit na parito ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang na mga tupa ng ganap, buhay na ganap at kasiya-siya.
God has a wonderful plan for your life. Always be aware and remember that the enemy, the devil, has also a wicked plan against you. Ikaw po ako ang determining factor. Sino plano, kaninong plano ang gusto mong matupad? Kung ang plano ng Diyos ang nais matupad, then let's build ourselves strong in the Word of God. Let us build our faith strong in God's Word. Let us build an intimacy with God at all times and never allow the flesh to participate in doing the works of God, in obeying God. Mga kapatid, ikaw at ako ang determining factor. Sino ang kakampihan mo at sinong susundin mo ay siyang plano na matutupad sa buhay mo. Kung Diyos, din magiging masunurin, maging tapat tayo sa Diyos, maging uhaw tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos at matutupad ang magandang plano ng Panginoon sa buhay mo at mawawasak ang masamang plano ng demonyo laban sa iyo. God wants you to death, the Preston A, kill and to destroy. I have come that they may have life and have it to full. So, translation, I have come that they may have life and have it abundantly. Di po kalooban ng Diyos maghirap ang kanyang mga anak. Hindi po kalooban ng Diyos ang magkasakit ang kanyang mga anak. Hindi po kalooban ng Diyos ng kanyang mga anak ay manghihingi. Dahil sabi ni David sa Psalm 37, once I am young, now I am old, have never seen one of the righteous forsaken, nor their children being begged. Ako'y matanda na, mula pa sa pagkabata. Wala pa ako nakitang lingkod ng Diyos. Okay, na naghihirap. At wala pa ako nakitang lingkod ng Diyos na kanyang anak ay namamalimos. Mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan. Kaya mahalaga na ang ating pananampalataya ay nakatayo, ating pananampalataya ay nakaugat at nakapundasyon kita ng Diyos. E ng Panginoon, ako'y naparito, bigyan sila ng buhay na ganap. Ganap in English is perfect, kasiya-siya, abundant. Mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi po lamang purong espiritual na pagliligtas. I strongly believe kasama nito ang kagalingan natin, ang kasaganaan natin, at higit sa lahat ang katagumpayan natin sa bawat laban sa ating harapin sa buhay na ito. The death of Christ on the cross is holistic. It is not merely spiritual, but it covers our physical, emotional, intellectual, financial, and even material blessings. Kaya mahalaga po ang bawat pag-aaral, pagkakataon na bigyan natin ng sarili natin ng pagkakataon na makarinig ng mga sariwang mensahe ng Panginoon. Kung kayo po nakikinig sa ngayon, nais ninyo at alam ninyo na may mga kaibigan kahit kamag-anak na nais ninyo na marinig ang ganitong mga mensahe, ipasa po ninyo at i-share ang mensahe nito sa kanila. Tanong, kung ang Diyos ay mayroong magandang plano sa ating buhay at nais niya na tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, paano niya ito gagawin? God's way must be our top priority. Zechariah 4:6, it says, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ang labanan sa pamumuhay na nananampalataya ay dapat ma-realize ng bawat believers of Christ na ito po ay nagaganap sa spiritual. We are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against evil spirits. That is why nilinaw ng Panginoon, not by might, nor by power, not by your intellect, not by your abilities, not by your achievements, but by my Spirit, says the Lord. That is why, clear as crystal, nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus, ang unang inilagay ng Diyos at diniposito sa atin ay walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu. Why? Because God knows that we are not fighting against flesh and blood. That we are fighting against spirit.
In order for us to defeat evil spirits, we need the power from God, Holy Spirit, who is God Himself. Because if we are being empowered by God, Holy Spirit, then we can easily defeat our enemies, the evil spirits. Mga kapatid, clear as crystal po ba ito? And most of the time, hindi natin nare-recognize that the power of God inside us, God, Holy Spirit inside us, is the power of God, the wisdom of God, the truth of God lives inside us. Di natin madalas nare-realize. Why? Because we dwell so much on our limited wisdom. That is why most of the time, instead of victory, many believers become victims instead of becoming victors. But today, the Lord is good. He has given us these wonderful revelations that every time the enemy launches his attacks against us, we are more than conquerors in Christ Jesus. We need to fight the enemy. We need to defeat the enemy in the name of Jesus and by the power of God, Holy Spirit. Because greater is He in us than the devil who is in the world. You shall know the truth, and the truth will set you free. If you're sick right now, let the healing power of God flow powerfully in your life. If you're in need today, let the blessings of the Lord, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the Lord will going to provide all your needs by hook or by crook. The Lord will release the blessings of God to you right now in this very moment in the name of Jesus. Receive your portion. You're a son of God. You're a daughter of the living God. Receive your portion. I just see a person, you're sick. And you're afraid, akala mo COVID yung karanasan mo. The Lord is healing you right now. Receive it in the name of Jesus. You're sick of cancer. The Lord is just healing that cancer right now in your body. He's healing you right now. So if you get healed right now, then proclaim the healing power of God in your life. This is how powerful our God is. Okay? So we can only win the battle by the Spirit of God. God's way is through His Spirit. Pag hindi po nag-empower sa atin ng God, Holy Spirit, at hindi po natin nire-recognize ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin, at hindi po tayo lumalakad sa gabay ng banal na Espiritu, then we are walking and heading towards defeat. Let me repeat. The Lord God Almighty clearly stated in His Word, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We cannot rely on our earthly wisdom. We cannot rely on our earthly power and ability, because it is no match against the enemy who are spirits. We need the Spirit, the Holy Spirit's power to empower us, to strengthen us. Because greater is He, God, Holy Spirit, in us than the devil who is in the world. The moment na ma-discover natin ang mga katotohanan ito, tapos na ang pandaraya ng demonyo sa buhay mo, tapos na rin ang mga masasamang gawa at balak ng diablo sa buhay mo. Bakit? Because the Holy Spirit is now taking charge, and we can easily demolish all the works of the enemy of our lives, and beginning today, no weapons formed against us shall prosper. All are destroyed already, and we become untouchable, immovable, unstoppable, and powerful, doing the works of God, advancing the kingdom of God on earth forcefully. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. God's way is through His Spirit. Di ba sa inyo nakikinig sa ngayon, meron kayong mga transactions, nabibitin. The Lord is just telling you today, He is now pushing the go button. Get ready, because transactions are now get loose. Okay? And it will be that the go button was pressed by the Lord in the Spirit. So get ready to receive, many opportunities. Yung mga transaction na nakabinbin are now being released by God. Get ready, because you will be overwhelmed sa mga release na yan. Purihin ang Panginoon. Why? Why God's will is in the Spirit? Because we are fighting spirits, not men. Ephesians 6:10-12, finally, be strong in the Lord and in His mighty power.
Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Mga kapatid, I want you to understand, we're not fighting against people. We're not fighting against anyone. We're fighting against spirits. If people attack you, there are spirits behind them. And I want you to understand, God loved every single person. If people hurt you, people offended you, forgive them, but hate the spirit behind them. Nagkanawan tayo, mga kapatid. You will tell me, Pastor, it is so hard. How can we do that? That is why not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Put on the full armor of God. What are the armor of God? Number one, put on the belt of truth. Ang sinturon ng katotohanan. Ang tinutukoy po dito, para po malinaw sa ating pagkaunawa, is the armor of a Roman soldier. Ang lahat po ng mga bahagi o baluti ng pandigma ng isang Roman soldier ay nakakonekta po lahat yan sa kanyang sinturon. Ang breastplate, ang lagayan po sa klub ng kanyang espada ay nakakonekta lahat sa sinturon. Anong ibig sabihin? Lahat ng bahagi ng ating buhay ay dapat nakakonekta sa katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano man sa buhay natin ang dumating, mabuti man ito o hindi, palagi nating ikonsulta, palagi nating ikonekta sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kahit na sa tingin ng mundo, sa tingin ng iba, wala ng pag-asa, pero ang sabi ng salita ng Diyos, walang imposible sa Diyos at walang mahirap para sa Diyos. Yun po ang paniwalaan natin. At yun ang palagi nating isinturon sa ating buhay, ang katotohanan. Pangalawa, breastplate of righteousness. Ang baluti ng pagkamatuwid. Ano po ang pinoprotektahan ng breastplate of righteousness? Ito'y walang iba, kundi ang puso. Because if you want to kill a soldier before, you need to hit his heart. Because sa oras sa tinamaan ng espada at natusok ng espada, ang puso ng isang mandirigma, siya po ay mamamatay. That is why the breastplate is called righteousness. Our heart must be filled with righteousness. When you speak about righteousness, it is living in the center of God's will. Righteousness is doing what is right at all times. Righteousness is preserving our integrity. Integrity means you have all the opportunity to do what is not right. Nobody's looking, but still you preserve your integrity, and that is righteousness in the eyes of God. Righteousness is doing right in the eyes of God. Simple as that. That is why we need to guard our heart. Because if we are not protected by the breastplate of righteousness, there's a big tendency that even though we are serving God, but we are doing the wrong thing. We are slandering others. We are telling things against our brothers, and that is demonic, that is not righteous. This is why preserve our heart, protect our heart with the breastplate of righteousness. Kaya anything that will enter our hearts, anything that our hearts desires, it should be in line or aligned to the righteousness of God. We have the shield of faith. Shield, ang sabi ng Bible, in order for you to extinguish the fiery darts of the enemy. Before po pala, ang shield ng Roman soldiers, ito po'y binababad nila sa alkitran. Okay? At pag sila po'y umaatake, meron po silang form na ginagawa, na sila po'y nag-iikot at nagpapabilog. At sa oras na sila po'y inaatake na ng mga fiery darts, ang mga pana before, ito po ay nilalagyan, isinasawsaw po ito sa gaas
o sa isang kemikal na nag-aapoy at nagliliyab. At ito po'y pinapana doon sa mga kalaban upang sila'y masunog. Pero mayroon na po silang depensa na ginagawa. Sabay-sabay po nilang itataas ang kanilang kalasag ng paikot at pagtama po doon sa kanilang kalasag na nakababad sa alkitran, namamatay po ang apoy ng mga pana. Malinaw po, mga kapatid. Pag ang ating pananampalataya na siyang sanggalang natin laban sa mga nagliliyab na apoy ng demonyo, nagliliyab na apoy ni Satanas na puro panghihina ang ginagawa sa atin, inaalis at ninanakaw ang ating pag-asa, pero pag ang pananampalataya natin ay palaging nakababad sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang siyang pumupugnaw, ang siyang pumapatay sa nag-aapoy na kasinungalingan ng demonyo. Binababad nila ito sa alkitran. Ang simbolo niyan sa spiritual, ang pananampalataya dapat natin ay nakababad palagi sa salita ng Diyos, because faith comes by hearing and hearing the word of God. Palakas ng palakas ang ating pananampalataya, nakababad sa salita ng Diyos, na tuwing tumatama ang nag-aapoy na atake ng Satanas, ang nag-aapoy na palaso ni Satanas, ito'y namamatay at hindi nakakaabot sa atin. Nagkaunawaan po tayo. At ang kasunod is the sandal or the gospel, the sandals or the gospel of the sandals of the gospel. Alam niyo po, ang sandals ng mga Romano, lalo na ng mga warrior, ito po'y mayroong spike. Mayroon pong spike. Bakit? Because before, ang labanan po ay palakasan. Na kung ang iyong sandals ay wala po itong spike, uso po ang tulakan noon. Patibayan noon. Sa oras na ikaw ay matumba dahil walang spike ang sandals mo, ikaw ay natumba, ikaw po ay tagilid na or dehado na sa laban at madali kang mapatay ng iyong kalaban. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang sabi ng Bible, sandals of preaching the gospel. Ang ibig sabihin po, dapat ang ating pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi sugar-coated. Dapat ito po'y matalas. Just like Peter, when he preached the word of God, the people were cut to the heart. Hindi pa siya tapos mangaral. Ang sabi ng mga tao, ano po ang gagawin namin? A sugar-coated message will not lead people to repentance. But a sharp, strong, and offending messages will cut their heart and lead them to repentance. Let us preach the word without compromise. What the word of God says, it must be preached plain and sound. No sugarcoating, just to let the people enter into our churches. We are not leading people to our churches. We are leading people to God. And one way of leading people to God to have a genuine repentance is to preach to them the sharp and offending messages so that they will be cut to the heart and make a decision. Our messages should bring people to the valley of decision, that will make a decision whether they will obey God or disobey Him. Mga kapatid, dapat ready po tayo. Sukbit-sukbit po natin. At dala-dala natin, suot natin ang sandals of preaching the gospel. In season or out of season, we are ready to present the gospel to them, a true and full gospel of God. No compromise. Rather, it will cut their heart so that they will be led to repentance. Oh, mga kapatid, what a revelation today. Another armor. Okay, part of the armor of God is the helmet of salvation. Bakit tinatawag na helmet of salvation? Ang pinoprotekta ng helmet ay yung ulo. Sa lahat ng bahagi ng tao, ang pinakamadugo pag tinamaan ay ulo. At madalas pag sa ulo tinatamaan ng isang mandirigma, malaki ang tsansa na siya po'y mamamatay agad. Kaya ang purpose, inilagay ang helmet. And the helmet in the Spirit was called the helmet of salvation. Why? Because your salvation in the Lord Jesus Christ will always be challenged by the devil. Kung talagang ligtas ka, ba't nagkakasala ka pa? Kung talagang ligtas ka, ba't ganyan pa rin ang buhay mo, hindi ka umasenso? Kung talagang ligtas ka, bakit hindi nangyayari mga sinasabi ng Bible sa'yo? Laging tandaan. If you put on the helmet of salvation, you are no longer dependent on your situations. You are no longer dependent on your circumstances.
But you are dependent on the promises of God, whether God will move or not, whether God will bless us or not, whether God will heal us or not. One thing is for sure, you are saved, you have eternal life, you are a son, you are a daughter of the living God, and that is more than enough, more than healing, more than miracles, more than blessings, because God is more than enough for us, helmet of salvation. I hope and pray that today you are being, your mind, your spiritual eyes see what God wants you to see. Your ears, spiritual ears, hear what God wants you to hear. And your mind understand what God wants you to understand. Last but not the least, our offensive weapon is none other than our sword. And the sword was called the Word of God. Sword in the Spirit is none other than the Word of God. That is why wala tayong tigil sa kakapreach, kakaturo ng salita ng Diyos. At wag nating pagsawaan na hasain ang ating espada sa Espiritu. Pag sinasabing hasain ang ating espada sa Espiritu, patuloy tayong natuto in an increasing measure. Continue to learn. Because if you continue learning, you're continuously growing. And if you're continuously growing, then you are sharpening your sword, so that the moment the enemy will attack, then you can cut him into pieces. Oh, my friends. People who are sharp in the Word of God, they are dangerous against the enemy. That is why si Kristo, nung siya'y tinempt ni Satanas sa wilderness, if you are the Son of God, turn this stone into bread. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. If you are the Son of God, it is written that if you will jump, He will send His angels to take charge over you. Demonyo man nagkukot din ng salita ng Diyos, pero walang power. Why? Because it's not the Word. The Word itself has power, but the one who quoted the Word is wicked. And it will not, the Word of God will not take effect if the one quoting it is a wicked person. Watch me now. But when the Lord Jesus Christ quoted the scripture, the heaven pulsate, the heaven respond. So what made the devil flee from the Lord Jesus Christ? Because Jesus is a man of the Word. And the word that He releases was a sharp word that hurt the devil and made the devil flee from him. You want a devil-free life? Then be filled with the Word of God. Be filled with the Word. Be a man of the Word and be a man of the Spirit. The Word is our offensive weapon. So every time the devil attacks us, okay, draw your sword and begin to release the Word. Let your mouth be filled with the Word. With the Word in our mouth, our weapon, we are destroying the enemy by the Word of God, because the Word of God is the sword, our sword in the Spirit. Today, instead of complaining, instead of murmuring, let us allow the Word of God to be released in our mouth. With the sword of God in our mouth, we destroy the enemy and his works. My friends, this is the Word of God for all of us today. I hope and pray that all of us will put the armor, the full armor of God, the belt of truth, the spirit of righteousness, belt of truth in all aspects of our lives, because it will set us free. The breastplate of righteousness to protect our hearts, to live in righteousness. The shield of faith that will extinguish all the works, all the fiery darts of the enemy. Mamamatay at hindi makakaubro sa atin. Sandals of the gospel. It must be sharp, that will cut the hearts of the people. Helmet of salvation. No matter what happened, whether God will answer our prayers or not, whether God will heal us or not, no problem. We are His sons and daughters, and He will always do the best for His children. The sword of the Spirit, which is our dangerous weapon. A man of the Word and a man of the Spirit lives a devil-free life. The devil will leave you if you are a man of the Word and a man of the Spirit. Let us continue this study. Let us study the pattern, God's pattern. So na-discuss na natin ang biblical truth, na-discuss na natin ang ways of God. This time, we will discuss next Saturday, God's pattern. Huwag po kayo mawala, because napakahalaga ng pag-aaral na ito. Kung kayo po ay napagpala
sa salita ng Diyos na inyong narinig sa araw na ito, ibahagi po ninyo sa iba at i-encourage ninyo sila na patuloy na makinig upang sila man ay mapagpala rin at mapagtibay para maranasan ang langit dito sa lupa. Kung mayroon kayong mga prayer request, huwag po kayong magdalawang isip, kundi ipadala po ninyo sa Ambassadors for Christ Church International FB page at maging sa aking may bahay, Cora Bombales Rama, at kami po'y nagagalak na kayo po'y ipagpanalangin. Meron po tayong pinapanalangin dito bilang patotoo na comatose na po at hindi na po siya nag-response. Pero nung ating pinapanalangin dito sa ating programa sa morning prayer, siya po ngayon ay buhay na at nagpapasalamat na rin po at nagpupuri sa Panginoon. God is a God of miracle, so keep on praying. Keep on drawing near to God, because if we draw near to Him, He will draw near to us. This is the word of the Lord for all of us today, and I pray that the Lord will open the heavens for all of us the whole day, so that wherever we go, whatever we do, the Lord be with us, and the Lord will bless the works of our hands. Jesus is coming soon. Let us prepare our lives, put on the full armor of God, live a devil-free life, and the devil will flee the moment we are sharp and strong in the Word and in the Spirit. This is my prayer in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen and amen. Your table will never run out of food. There will always be abundant food at your table, so that you will be a blessing to others. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord bless you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Shalom.